sa mga pinaghahandaan mo ngayon ang tutulong sa'yo or sasalo sa'yo pagdating ng time na hindi ka na pwedeng magtrabaho. Hello everyone! Mini here! Kamusta na po kayo? Medyo napatagal ang ating next video. So ito na nga po guys. Maraming tao nagtatanong, risky nga po ba daw na mag-invest? So maraming tao ang takot talaga magsimula. At isa na po tayo dun guys. Takot talaga tayo magsimula noon. Siyempre, basta pera ang pag-uusapan, sino ba naman ang hindi matatakot, di ba po? Lalo na sa panahon ngayon, napakahirap kumita ng pera. Lalo na kung ikaw ay nakatuntong ka na sa edad na 50, oh my goodness! Although meron ka pang trabaho, pero alam mo na limited na lang yung years ng pagtatrabaho mo. Kaya naman pag naisip mo yung investment, parang isusugal mo ba yung mga pinaghirapan mong pera sa napakaraming taon ng buhay mo? So ayan guys, pag-usapan natin sa video na ito, yung mga ilang bagay-bagay guys about sa gold, sa mga passive income na yan na nanggagaling sa mga iba't ibang klaseng sources of income na yan guys. So, apartment, condo rentals. Stay tuned guys, baka sakali na meron po kayong mapulot sa ating share na ito. Na-turnover nga po ang unit na ito sa atin nung pang last 2021 dahil nga po urong-sulong tayo sa pag-iisip kung pauupahan nga ba or gagamitin na lang for personal use. At the end nga po guys, dahil hindi naman po tayo makakapag-stay ng Pilipinas, naisipan ko na lamang po na ayusin ito, i-prepare at syempre kompletohin at ayan. At sa ngayon po guys ay ating siyang pinapaupahan na. Ang size nga po nito ay 22.83 square meters lamang po, isang studio type. Maliit na studio type lang nga po ito at ito nga po ay 18,000 monthly ang kanilang rent. At ito naman nga po ay isang high-rise commercial residential project nga po ng Sunshine 100 at ito nga po ay located sa Mandaluyong at ito nga po ay isa rin po maliit na studio unit na kung saan meron lang po itong 19.20 square meters at so mas mura po ito dahil nga po guys ito po ay may mas maliit na size. Dito sa gold, sa pag-invest sa gold, hindi talaga mabilisan ng balik. Ito po talaga ay dekada ang uubusin mong taon kung gusto mo talagang makita yung income or yung iyong tubo. So, napakita ko na rin po sa inyo yung ilang example sa aking mga naunang vlog. So, tingnan nyo na lang po guys ang aking mga vlog about sa gold. Alam ko na ang gold ay hindi ganun kabilis ang pagbalik ng aking kita. So, okay lang po yun guys kasi kahit paano, enjoy na lang po natin habang nandito siya sa atin. So, enjoy lang po natin dahil mabagal man po siya. Hindi naman po ito guys nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo. Tahimik lang siya, wala siyang pakialam sa'yo. Pero alam mo na ang value niya ay nag-a-add lang po after pa ng mga ilang years. Sa mga nagsisimula pa lang dyan, paulit-ulit kong sinasabi sa ating mga vlog, ang pag-i-invest sa gold, kailangan i-ready mo ang sarili mo na yung pera na yun ay para lamang po doon. At magbigay ka ng sariling target mo kung kailan mo yan pwedeng ibenta. Dahil kung bibilin mo ngayon yan at nag-iisip ka na pakinabangan yan after 6 months, baka hindi pa po makuha yung ibinayad mo na extra doon sa jewelry na binili mo. Kasi nga po, pag bumili ka ng jewelry, may extra na binabayaran. Aaminin ko po sa inyo kung nagpatalo ako dati sa mga takot ko dahil alam ko na may mga risk talaga, maraming mga nagsasabi na hindi ko yan kaya, yan, yung mga ganung bagay guys. Hindi naman talaga natin kayang tanggalin ng risk pero kaya po natin siyang bawasan dahil pwede tayo mag-invest lang dun sa kaya mo, yung alam mo na malakas ang loob mong mag-loan dyan dahil meron ka pang work. Tulad ko guys, iyan pong unit na yan ay katas ng loan at bayad ko na po yung loan dyan. Kung hindi ako nagsikap guys na i-push ang mga ganong bagay guys, wala ako nito, di ba po?
So, think long term, hindi yung pangbukas lang. Huwag natin ilagay sa isang investment lang ang inyong mga pera. Pumili din po ng investment na po pwede sa lifestyle mo. May risk nga po ba sa bawat investment o negosyo? Opo, meron pong mga risk. Dahil mapa-gold man yan, mapa-apartment, mapa-condo rentals, or ano-ano pang mga negosyo, nandyan po lagi ang risk. Present po yan lagi. Dahil pwedeng mangyari na bumaba ang value ng iyong mga investment. Pwede din pong mangyari na hindi magpatok ang iyong negosyo at malugi ka. Pwedeng-pwede na maloko ka ng isa sa mga kasamahan mo sa iyong negosyo kung hindi mo ito solo. At pwedeng-pwede din po guys na mababa ang balik ng iyong mga inilagay na kapital doon sa investment guys. At pwedeng-pwede din po guys na maubos ang mga pasensya mo sa dami ng mga problema at mga challenges talaga na madadaanan mo. Pero guys, ang risk ay hindi po yan kalaban. Ang kalaban po dito ay kung ikaw ay nagpadalos-dalos, hindi nagplano, at hindi po ikaw naghanda sa mga ganitong mga bagay-bagay. So, alin sa mga pinaghahandaan mo na ito ang sasalo sa'yo? Kasi nga po, ang bills, ang mga bayarin na yan, yung hindi mo alam kung saan ka kukuha, di ba po? Savings ba? Yan, isa sa safety net mo, di ba po? Ang gold, backup mo lang yan. Ang investment, yan guys, yun yung kahit paano ay meron kang monthly na maaasahan. So, ayan guys, sana'y nakapagbigay po tayo ng konting reminders sa ating mga viewers ngayon. Naway ito po ay isang positive na video para sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Hindi po ito para sa mag-flex tayo or magmalaki tayo kung anong meron na tayo ngayon. Hindi po guys, dahil ang lahat po ay pang temporary lang po talaga guys. Alam natin yan sa sarili natin, pero kailangan pa rin tayong maghanda. Instead na maging sakit ng ulo ka pagdating ng araw, at least meron kang contribution. So, sana mo guys, sa mga napadaan lang po dito, ayan, please support my channel. And maraming pong salamat sa mga nandito ngayon. Thanks for watching everyone. God bless. See you on my next vlog.